Pag may sinabi na ang Diyos, magkakatotoo. Pag ipinangako niya, kanyang tutuparin. And this is the highest form of worship. There is only one kind of worship that God is pleased. That is to obey His will. Pagpapalain ko sa lahat ng inyong gagawin. Saan man dako ko yung pumaroon, kayo ay aking pagpapalain. Hindi lang kayo gagaling sa anumang karamdaman, makakabayad pa kayo sa inyong mga utang, at kayo na ang magpapahiram.
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka namin pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Dinuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at hinihingi namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita at higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon.
Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew chapter 5, verses 17 to 20. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. To God be the glory.
should I guide any praise? Let it go to Purihin natin ng malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to Matthew chapter 5, verses 17 to 18, Jesus said, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished." Ang sabi ni Jesus, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga ito. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat." Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. May mag-asawa. Ang sabi ng mister sa kanyang asawa, ang sabi ng mister sa kanyang asawa, "Darling, isa sa mga anak natin kumuha ng pera sa wallet ko." Ang sabi naman ng misis niya, "Grabe ka naman makabintang. Malay mo kung ako yung kumuha ng pera sa wallet mo." Sabi naman ng mister, "Sigurado nga, hindi ikaw ang kumuha ng pera sa wallet ko." Tanong ng misis, "At paano mo naman nasigurado yan?" Sabi ng mister, "Kasi may natira sa wallet ko." Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon.
At pakinggan na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Z. Velarde. Hello. Find your partner. Find your partner. Ang unang sasabihin mo sa partner mo, Happy New Year, Happy Three Kings. Teka muna. Sabihin nyo, Happy New Year, Happy Three Kings. Happy New Year, Happy Three Kings. Ulitin nyo nga. Happy New Year, Happy Three Kings. 1 plus 1. Happy New Year, Happy Three Kings. Pangalawa, sasabihin nyo, what do you plan to do this year? 1 plus 1. Happy New Year, Happy Three Kings. 3 plus 3. This year. Okay, what do you plan to do this year? Ito ang sasabihin nyo sa huli. To walk with God all the time. To walk sound. with God all the time. Hello? To walk with God all the time. Hindi daw naririnig nila ang sound. Ayusin nyo. Hello? Yung walang naririnig, sumigaw. Di ba'y naririnig kayo? Okay, ang sasabihin niyo sa huli, to walk with God all the time. To walk with God all the time. Anong unang sabihin niyo? Happy New Year, Happy Three Kings. Pangalawa? What do you plan to do this year? Pangatlo? To walk with God all the time. Okay, 1 plus 1. Happy New Year, Happy Three Kings. 3 plus 3. What do you plan to do this year? 7 plus 7. To walk with God all the time. Purihin ang Panginoon. Okay, tasan yung dalawang kamay. Ang sabi ng Panginoon, sound. Hello? Asan ba ang control nito? Ayusin niyo yan, bagong taon. Ang sabi ng Presidente Duterte sa mga empleyado sa gobyerno, pag hindi nyo nagawa sa loob ng walang sound daw. Hello? 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 What happened? Hello? Maski dito sa monitor, sa stage, wala. Wala ko naririnig dito sa monitor. Hello? May narinig na kayo? Wala pa rin? Hello? Wala. Wala natin sa control nyo. Wala dito sa...
Hello, hello. Hello. Oh, may narinig na kayo? Oh, kumusta na kayo? Matalino, matuwid, maral, wagas sa pag-ibig, payapang kalooban, maging at Praise to God. Glory. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas Ay, na. matanda. Bata man maganda, dahil may magkaiba. Pag narinig ba ng iyong salita, sasabihin mo ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. I am blessed. Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. El Shaddai. Pagkay El Shaddai sa kanya nagbigay. Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin, purihin ang Panginoon. O, malinaw na. Wala. Hello. 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 Alam na. Bagong taon, bagong biyaya ng buhay. Taas ang kamay nyo. Do you want to truly be successful this year? Tandaan nyo ang sinabi ng Panginoong Kristo, hindi ako naparito upang pawalambisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako upang ipaliwanag ang mga ito at ganapin. Tandaan nyo ang wika niya, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-litang bahagi ng kautusan at aral ng mga propeta ay hindi mawawalan ng bisa.
Okay, taas sa kamay. Unang tanong, ano sa tingin nyo ang kauna-unahang iniutos ng Diyos sa tao? Ha? Pag nahulaan nyo ito, sasagana kayo ngayong taon. Gusto nyong malaman? Sino gusto malaman? Mamaya pagkatapos ng misa. Pangalawang tanong, at itong ating sasagutin, ano ang naging sanhi ng kamatayan ng tao? Ha? Kasalanan? Anong kasalanan ang ginawa niya? Ha? Okay, makinig kayo. Ang nilikhang tao ng Diyos ay wala sanang kamatayan at walang sakit nakakapit sa kanilang katawan. Kung hindi nila pinanghimasukan ang bunga ng punong kahoy na sa kanila ay ipinagbawal. Ngunit anong ginawa nila? Ha? Anong ginawa? Anong sinuway? Ha? Kinain. Makinig kayo sapagkat ito po ay maaring nagaganap ngayon at ito po ang pinagbubuhatan ng maraming malulubhang sakit. And for today, I'd like to offer a special prayer tayong lahat sa mga nangailangan ng tulong na panalangin at ako'y naniniwalang tayo ay diringgin ng Diyos. At iyan ay gagawin natin pagkatapos ng misa. Ang tanong nila, bakit ba Brother Mike nauna ka pa sa banal na mesa? Now, ang turo sa akin ng Espiritu ng Panginoon, ang tama at karapat dapat na pagsamba sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang kalooban. The true worship that is pleasing to God is obedience to His will. Pagsunod sa Kanyang kalooban at mga utos. Tatandaan niyo ang sinabi ng Panginoong Kristo, hindi niya binabago ang kautusan at wala siyang binabawas na bisa sa mga kautusan. Maglalaho muna ang langit at lupa, ngunit ang kalitlitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa. So may kapangyarihan ang lahat na pinalabas na utos ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos at nilabag mo, patay kang bata ka. Narinig niyo yun? Pag sinunod naman, tiyak pagpapalaing kanya. So dalawang utos po ang ipinalabas ng Diyos pagkatapos likhain niya ang tao. Ang unang utos niya ay magpakarami. Pamahalaan ang buong daigdig, ang mga isda, mga ibon, at lahat na may buhay. This I will call the law of increase and abundant prosperity. Ito po ang pangunahing utos sapagkat ibig niya Diyos ay huwag ang tao magkulang sa anumang pangailangan. Sa halip, siya po ay umangat ng umangat, umunlad ng umunlad sa kanyang pamumuhay. Amen? Tasa kamay nyo.
At sa aklat na Deuteronomio, Kabanatang 28, sinasabi doon, kung diringgin ninyo ang aking kautusan at susundin ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo sa lahat ng inyong gagawin. Saan man dako ko pumaroon, kayo ay aking pagpapalain. At hindi basta pagpapala ang ipinako niya. Ang sabi niya, hindi kayo mangungutang, kayo pa ang magpapahiram. Sino sa inyo ang baon pa sa utang? Hallelujah. Makinig kayo sapagkat pag ito'y pinakinggan ninyo, hindi lang kayo gagaling sa anumang karamdaman, makakabayad pa kayo sa inyong mga utang, at kayo na ang magpapahiram. Amen ba? So ang pangalawang utos niya ay, huwag niyong kakanin ang bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan, sapagkat sa sandalang ginawa niya, kayo ay mamamatay. So ang tanong ko ay, ano ang ikinamatay, naging sanhi ng kamatayan ng unang tao na minana natin? Ha? Gusto niyong malaman? Ang tamang sagot, food poisoning. Food poisoning. Sabihin niyo. Bakit ko nasabing food poisoning? Nang sandaling iyon ay kanilang kanin, anong nangyari sa kanila? Na poison. No? Instantly, hindi sila agad namatay, subalit ganito po ang kadalasan sanhi ng mga kamatayan. Mayroon po akong kaibigan, binahagi ko na sa inyo, bata pa siya, chain smoker na siya. Makinig po kayong mga naninigarilyo sapagkat hindi kalooban ng Diyos na sirain natin ang ating katawan sapagkat iyan ang kanyang banal na templo. Ang sabi sa Biblia, anything that enslaves you is a sin. Ano ang bagay na umaalipin sa atin na hindi natin matanggihan ay isang kasalanan na humahantong sa kamatayan. So, kailan namatay si Eva at si Adan? Ang sabi ng ibang mga ngaral, ang tinutukoy na kamatayan dito ay spiritual death. Hindi po yun lang ang namatay sa kanila. Maging ang kanilang katawang lupa na hindi dapat nabulok at namatay ay unti-unting namatay sapagkat yung poison po ay hindi naman agad yan umiepekto. Subukan nyo pag-uwi nyo, magbuhos kayo unti-unti ng tubig sa baso. Papatak-patak lang. Unti-unti. Makikita nyo kinabukasan, kung ang pinagbubuhatan ng tubig ay galon, yung maliit na baso ay aapaw na. Aapaw na. Ganyan po ang sakit, lalo na ang kanser. Mararamdaman lamang ng tao kapag malala na. Hindi napupunayan, pero unti-unting sinisira ang katawan ng tao. So man died because of food poisoning. Tatandaan nyo, yung bunga ng kahoy na yon ay sinumpa. Dalawang punong kahoy sa gitna ng halamanan ang naroroon magkatabi. Ang puno ng kahoy na nagbibigay buhay, buhay na walang kamatayan, at ang puno na sinumpa ng Diyos na ang wika niya, pag hinipo nyo, maging hipo lang sa punong yan, mamamatay kayo. Subalit,
hindi nila pinakinggan ang bilin ng Diyos, kundi ang usapan ng ahas doon sa puno ang kanilang pinakinggan. Sabi ng ahas, di ba sinabi sa inyo ng Diyos, wala kayong makakain na anumang puno dyan, na bunga ng kahoy sa halamanan? Ang sabi ng babae, makinig po kayo mga babae, ang unang tumugon ay ang babae. Ang sabi niya, hindi naman. Hindi totoo yun. Pero sinabi nga niya, sinabi niya na makakain namin ang alinman bunga ng punong kahoy sa halamanan maliban sa isang puno sa gitna. Sa sandaling kumain kami yon, kami ay mamamatay. Ang sabi ng ahas, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ayaw lang ng Diyos na matulad kayo sa Kanya. Kaya pinagbawal sa inyo yun. Sapagkat sa sandaling kumain kayo noon, dudunong kayo. Malalaman nyo kung ano ang mabuti at masama. So tiningnan ni Eva yung bunga ng puno na pinagbabawal at na-attract siya. Sabi doon sa Biblia, it seems to be good, good for food, and pleasing to the eye. Naakit ang kanyang paningin, no? Pero makinig po kayo sapagkat naakit doon sa bunga ng kahoy na pinagbabawal ang kanyang paningin at nagtakam-takam siya. So kumain siya. Ano ang nangyari pagkatapos nilang kumain? Ha? Ano ang unang nakita nila? Ano ang unang nakita nila? Lakasan nyo. Paano nila nalaman na sila ay hubad? Ano ang nakita nila? Ha? May nakita silang bago. Pero sa totoo lang, sa simula pa, sabi sa Biblia, hubad na talaga sila. Subalit, nang kumain sila ng bunga ng punong ipinagbabawal, ang sabi sa Biblia, nabuksan ang kanilang paningin. Bakit? Bulag ba sila? Hindi naman. Hindi. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano ang nakita nila. Well, anyway, ang tanong ko ay, nang magkaganon, pinabayaan ba ng Diyos ang tao sa kanyang kalagayan? Pinabayaan ba ng Diyos na mamatay na ang tao at maglaho ng ganap sa kanyang paningin? Lakasan nyo. Paano nyo nalaman na hindi? Ha? So, inisip ng Diyos at dinesisyon na niya na walang ibang makahango sa tao sa ganung kalagayan. They have been poisoned by food. So ano ang solusyon ng Diyos na binigay? Since food na kinain nila ang naging sanhi ng kanilang kamatayan, may solusyon pong ibinigay ang Diyos. Ano ang solusyon na ibinigay ng Diyos? Ha? Pagkain din. Pagkain din. Since pagkain ang naging sanhi ng kamatayan, sa pamagitan ng pagkain din ng isang bunga nakakaiba doon sa mga halamanan sa hardin, ang ginamit ng Diyos upang mahango ang tao at bigyan ng bagong buhay. Gusto nyo malaman kung anong pagkain yon? Lagay nyo ang ulo nyo sa inyong makamay. Pakinggan nyo po ng mabuti ang ayon sa nasusulat. According to John chapter 6, verses 48 to 51,
This is what is written. Jesus said, I am the bread of life. Your forefathers ate the manna in the desert, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which a man may eat and not die. I am the living bread that comes down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of this world. Ang sabi ng Panginoon, ako ang pagkain ng buhay. Sa mga Hudyo, ang inyong mga ninuno ay kumain ng mana na hulog din na galing sa langit nang sila ay nasa ilang. Subalit, hindi sa kanila katulong ang pagkain yun. Namatay din silang lahat. Ako anya ang pagkain ng buhay na bumaba mula sa langit. Ang sino mang kakain ng pagkain ito ay mabubuhay at hindi na kailanman mamamatay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Taas ang kamay niyo. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. At ang tinapay na ito ay ang aking katawan, sabi ni Jesus. Now, at the Last Supper, ito po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ng kanilang hapunan, itinaas niya ang tinapay. At ano ang sinabi niya? Ito ang aking katawan na ibibigay ko para sa inyo at sa lahat ng tao. Hindi niya sinabing, ito ang tinapay ng buhay, simbolo ng aking katawan. Hindi po. Pakinggan niyo po ng mabuti sapagkat pakikita ko sa inyo kung gaano kahalaga ang ating banal na misa. Madalas sinasabi sa ating gawain, this is the highest form of worship. Matagal ko pong pinagnilayan yan. Nagtanong-tanong po ko kung ilang stages ang pagsamba sa Diyos. Iisa lang. There is no such thing as low or high form of worship. There is only one kind of worship that God is pleased. That is to obey His will. Sundin ang kanyang kalooban. Lagay ang kamay niyo sa inyong puso. Brothers and sisters, kung tayo po ay makikinig ng mabuti sa lahat na sinasabi sa loob ng Santa Misa, kung kayo po ay may sakit, gagaling po kayo. At ituturo ko sa inyo, it is my duty now to teach you how to receive healing right and the Eucharist. So brothers and sisters, ang naging sanhi ng kamatayan ng tao ay food poisoning. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kataong kanyang nilalang at hinubog buhat sa putik, gumawa siya ng paraan upang mahango tayo sa ganong kalagayan
para ang buhay na nawala sa atin ay kanyang may balik sa pamagitan din ng isang pagkain. Hindi ordinaryong pagkain. Ito po ang katawan ng Panginoong Kristo na inialay para sa lahat. At ang dugo na kanyang ibinuhos para sa ating kaligtasan at kalinisan ng kaluluwa at espiritu. So brothers and sisters, we all believe, as the gospel has said, that with God, nothing is impossible. Amen ba? Taas ang kamay nyo. Pag ginusto ng Diyos na maging tao, kahit ngayon, magiging tao siya. Sabi sa aklat ng mga bilang, pag may sinabi na ang Diyos, magkakatotoo. Walang sinasabi ang Diyos na hindi niya ginagawa. Pag ipinangako niya, kanyang tutuparin. Pakinggan niyo po ang aking nasumpungan sa banal na aklat. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 32. This is St. Paul speaking. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord Jesus Christ. Everyone ought to examine himself before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep or died. But if we were more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned with the world. Ang sabi ni San Pablo, ito po ang aral na tinuro sa akin ng Panginoong Hesus. Nang gabing siya ipagkanulo, nagkaroon silang huling hapunan, kumuha siya ng isang tinapay, buo, itinaas yun at sinabi niya sa kanyang mga lagad, ito ngayon ang aking katawan na ibibigay ko para sa lahat. Para ano? Para kanin at sino mang kumain ito, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Are you following me? Since the death of man is caused by food poisoning from eating the forbidden fruit,
then the solution that God has given to bring back life to man is a holy bread. Ang tinapay na nagbibigay buhay. Walang iba ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasa kamay niyo. If we follow the Mass very carefully, observe it very carefully, brothers and sisters, there is a miracle taking place right in the Mass. May himalang nagaganap. Una, ang tinapay. Sa pamagitan ng panalangin at pagsamo ng officiating priest at sa ating pagsang-ayon sa kanila, ang tinapay ay nagiging laman ni Jesus. Kasakamay niyo. Ang sabi ng isang filosopo, Brother Mike, but tingnan niyo po, tinapay pa rin yan. Amoy tinapay pa rin yan. Kapatid, si Eve at si Adan, ganyan po ang kanilang pananaw noong una. Hindi nakita ang kanilang pagiging hubad. They were naked from the beginning, yet wala silang napapansin sa kanilang katawan. Wala silang nakikita. But their eyes were opened. Bakit wala silang nakikita? Sapagkat wala pa silang kaalaman. Wala pa silang kaalaman. Sa mga Kristiyanong walang kaalaman, tungkol sa himalang nagaganap na ginagawa ng Diyos paulit-ulit sa banal na misa. Why? Sapagkat ito ang utos. Tatandaan nyo ang unang sinabi ng Espiritu Santo sa atin from the beginning, the pleasing and the best kind or the appropriate kind of worship to God that God is pleased is obedience. Ang karapat-dapat na pagsamba na kinalulugdan ng Diyos sa Kanya ay ang pagsunod. So ang sabi ng Panginoon Kristo, do this in remembrance of me. Ulit-ulit yung isasagawa ito para sa bawat salin lahi ng tao sa balat ng lupa, malaman nila kung ano ang ginawa ng kanilang Diyos. Para sa anyong kamatayan, bigyan sila muli ng buhay sa pamagitan ng tinapay na nagbibigay buhay, ang katawan ni Jesus. Pinapaliwanag ko po sa inyo sa ganitong layman's term sapagkat sa termino ng theology, tinatawag po itong transubstantiation. Ni ako, hindi ko maintindihan yan. Kung ganun transubstantiation. Ang simple lang po ay ganito. Sinabi ni Jesus na ang tinapay na yon ay kanyang katawan. Do you agree with me? Laman ng kanyang laman. Na kapag kinain ng tao, nasa estado ng kamatayan at sakit, siya ay gagaling at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Are you following me? This is the very reason why I instructed Brother Ray Vargas to tell Father Sane Ticlaro that we will have a change in format sa ating pananambahan ngayon. We will start this year walking with God. And this walk is a walk of faith.
You cannot see any change in the form of that bread by your naked eye. But I will pray tonight that God will open your eyes of faith. Your eyes of faith. Kailangan dito ay pananaw ng pananampalataya. Ang sabi ni Jesus, higit na mapalad ang mga taong hindi nakakita sa akin, subalit nananalig sa akin. Amen ba? Okay, here comes the cleanser. Akin kayo na mabuti. Sabihin nyo, word. Ano ang word? Salita. Salita. Okay. Sa pasimula pa, naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. The Word was with God in the beginning. Nasaan na ngayon? Wala na sa Kanya. Bakit? Nagkatawan tao na. Binalot na ng laman ng tao. Para ano? Para mahipo ng tao, makita ng tao ang Diyos na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Para sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin ng Espiritu at katotohanan ayon sa sinabi ng Diyos. Ayon sa sinabi ng Diyos. So, sinabi ni Jesus, according to Matthew chapter 8, verses 5 and following, may isang centurion na lumapit sa Panginoon. May sakit ang kanyang katulong. Mahalaga sa kanyang katulong niya, kaya nilapit niya sa Panginoon. Ano ang sagot sa kanya ng Panginoon? I will go and heal him. Pupuntahan ko siya, pupunta ko sa bahay mo, at pagagalingin ko ang katulong mo. Subalit pinigilan siya ng senturyon. Wag na po, sabi niya. Hindi po ako karapat, dapat na magpatuloy sa iyo sa aking tahanan. Sabihin mo lang dito sa Ambel Business Park, gagaling ang katulong ko. I am not worthy to receive you under my roof, but just say the word, and I shall be healed. What word is that? Anong salita yun? Salitang nagbibigay buhay. Salitang nagpapagaling. Salitang gumagawa ng himala at kababalaghan. At kung iyan ay ating bibigkasin na mayroon pananalig at pananampalataya, anumang sakit mo, gagaling. Kaya pagkatapos ng banal na misa, babalik ako for the healing. Lahat na nakikinig ngayon, and I would like to especially mention Brother Dante Armenta, Donna Velia, Gillian Javier,
and the rest of our brothers all over the world who are sick and dying. Today I tell you, healing in the Eucharist will take place. This is the key word. Tuturo ko sa inyo. Kasi tayo, puro lang tayo natuto at sinasabi natin kung anong tinuro sa atin. Automatic tayo mga Katoliko. Katolikong mga automatic. Pero walang atik. Bakit? Gagaya-gaya lang tayo. Pero wala naman sa ating puso ang ating sinasabi, wala sa ating pananampalataya. Me, I'll tell you my secret. I have not been to confession personally many years. But it has been decreed by the church that only sins that lead to death needs confession. Hindi tayo maasikaso ng ating mga paroko para mag-individual confession. Kaya sa banal na misa, kompleto na po. Before we start, you better confess your sins from your heart. Sabihin na natin sa Panginoon, kung nailang kang magkaroon ng confession sa pare, then let's join the officiating priest and confessing direct to God all our hidden sins, so we can receive the grace that is available inside the Holy Eucharist. Sa kamay nyo, I would rather correct the pronouncement in this ministry that the Eucharist is the highest form of worship. I would rather say that the Eucharist is the richest form of worship. Ito ang pinakamayaman na pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. So bayan nyo sa pasimula hanggang sa matapos. The most charismatic prayer is inside the Holy Eucharist. The problem with us is we are not charismatics. Our priest officiating the Eucharist is dead. And the people joining him is likewise dead. Unless we receive the gift from the Holy Spirit, only then shall we be alive. And once we are alive, we will see a miracle taking place in the Eucharist. There is a transformation taking place, not only with the priest officiating, but with us who are participating, not observing. We are called to worship together, not only to observe. That's why the grace of God is flowing freely in this ministry, because every one of you is participating in the worship. Habang pinamamasdan ko po kayo sa monitor kanina, during the worship, in songs, nakita ko ang indak nyo. Nakita ko ang buhay sa mukha nyo. Bata, matanda, makikita mo, unti-unting nabubuhay. And that will culminate. Ito na, sabihin ko sa inyo. Baka makalimutan ko. In the prayer,
Tatanda nyo, it's the word that comes from our mouth that God considers. Ang salitang namumutawi sa ating bibig, ang mahalaga sa Diyos, hindi ang salita na ibang taong nanunulig sa atin. Amen? Taas ang kamay nyo, taas ang kamay nyo. Ihahanda ko na kayo sapagkat papasok na si Father Sane ayon sa usapan namin. Ganito po yun. After the confession of faith, our eyes of faith are supposed to be open. We will be seeing not the priest on the altar, but Jesus Himself doing it for us. Marami sa aking lumalapit para magpa-pre-over. Napupunan nyo, wala kayong maririnig sa aking sinasabi. At sandali lang, sabi nga nung isa, maghapon ako naghintay, pagkatapos, ganun lang, kalabit lang. Ang sabi ng anak, tay, yun na yun. Pakaraan ng 1 linggo, yun na yun, gumaling yung tatay niya. Sabi nyo, salita. One word that I believe touches the heart of God. Mercy. Sabihin nyo, mercy. Every time I touch a person, I have 3 words. Lord, have mercy. Kasama na lahat doon. Gagaling ka, pagpapala ng bulsa mo, ang problema sa bahay mo, mabibigyan ng solusyon. Pagtaas ng consecrated host, which is now the flesh and body of Christ, there is a very simple prayer that I'd like to teach you, which I am praying, not only for me, but for all of you. 3 words. Lord, have mercy. Ulitin niyo. Paulit-ulit. Okay, after that, darating na tayo doon sa sasabihin natin, Lord, I am not worthy to receive you, but just say the word, and I shall be healed, spirit, soul, and body. Narinig niyo yun? And I shall be healed, spirit, soul, and body. Because we are not only spirits. All human beings has 3 persons. The spirit, the soul, and the body. God takes care for the whole human being. Spirit, soul, and body. That covers everything. When you receive the bread of life, who is Jesus, that's it. Buhay ka na. Buhay ka na. Anong kagalakan ang aking nadarama? Sa tuwing ako'y Sa nakikinig, tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, nalaman kong susi ng nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala.
sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Finally, Finally, ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay! Yes! Finally, Ang buhay ko ngayon. buhay ko ngayon siksik Diglig. ng biyaya. Kung may pagsubok May pagsubok di man alintana. ay hindi alintana. Pagkat ako'y punong-puno. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Sa pagtahak sa Sa landas ng pagtahak sa kabanalan. landas ng kabanalan. Sabay-sabay taas ang kamay. Finally, Finally, ako ngayon ay malaya na. ako ngayon'y malaya na. Finally, Finally, ako ngayon ay mayaman na. ako ngayon'y mayaman na. Finally, Finally, ako ngayon ay magaling na. ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay! Yes! Finally, Finally, ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay! Yes! Finally, And finally, finally, sabay-sabay! Yes! Finally, 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 sabay-sabay! Yes! finally. Purihin ang Panginoon. Okay, tasan yung dalawang kamay. Kabay kasama sa misa kanina. Okay, after the Mass, kung tayo ay may pananampalataya, ito ngayon ang ating magiging ekspresyon. Nakikinig ba kayo? Sasabihin nyo, God in me. Ulitin nyo nga. Anong ibig sabihin yon? Sumasa akin ang Diyos. And how about us? Dudugtungan mo, and me in God. Me in God, ay in. Hindi yon at siya. So hindi lang natin kasama ang Diyos, kaisa natin ang ating Diyos. Iyon ang ibig sabihin ng pakikinabang. Once we receive by faith the body and blood of the Lord Jesus Christ, Christ is in us. At sabi sa Biblia, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Wala na yon luma na papatay-patay at sakitin. Ang taglay natin ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen ba? Okay. Dala niyo ba ang inyong mga prayer requests? Bottled water, rosaries, hand case, candles, huwag niyo lang sisindihan, passports, handbags, wallets, etc. Makinig kayo. According to Acts chapter 19, verse 11, God did extraordinary miracles through Paul, that even his apron and handkerchiefs that he touched, he sent to those who are sick, and the sick gets well. Sa pamagitan ng panyolito at dilantar ni Pablo, pinadadala sa may sakit
ang may sakit ay gumagaling. Amen ba? So, ganon din sa ating kapanahonan. Sapagkat ang Diyos na sumasa kay Pablo ay sumasa atin ngayon. Amen ba? Now, the whole purpose for this exercise of faith is for us to become like Christ. Para tayong lahat ay mahubog at makatulad ng Panginoong Hesus. Namuhay tulad natin, tinukso sa lahat ng pamamaraan, subalit hindi natukso. Amen ba? Ganon din tayo, maski anong tuksong daanan natin, tayo ay magtatagumpay. Hindi tayo matutokso. At tandaan nyo ito, ang tagline natin ay isang Diyos na makapangyarihan. Diyos na ang kamay na kanyang ginagamit ay ang ating mga kamay. Ang katawan na kanyang ginagamit ay ang ating katawan. Amen ba? So kung may tubig po kayo, pagkatapos na ating panalangin, bubuksan niyo muli ang inyong mga palad at padaduluyan niyo ng ilang patak, 1-2 patak ng tubig. Tanda ng ating tinanggap na kalinisan ng ating espiritu, kaluluwa at katawan. Sapagkat iyon ang layunin ng dugo ni Jesus na kanyang ibinuhos para sa ating lahat. Lahat ng ating kahinaan at karumihan ay kanyang nilinis. Amen ba? At sa ating kapanahonan, hindi po lang panyulito at dilantarang ginagamit ng Panginoon. Lahat na ating daladalas tuwing sasamba sa Kanya, maging ang inyong mga damit, tatandaan nyo yan, ay pinapaging banal upang maging daluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Kaya kung ako kayo, di ko nalalabhan yan. Kung sinong hinihimatay, paamoy nyo yung damit nyo. Siguradong magigising yun. Amen ba? Okay, sabihin nyo, God in me. Okay. I will ask you several things which is God's character. Na ito ay dapat sumaatin din. One question. What is God's favorite expression? Tayong tao may kanya-kanyang ekspresyon, salitang madalas nating bitawan. Kagaya ng ating Pangulo, mayroon siyang ekspresyon na may hindi rin nagugustuhan ng maraming tao, pero express niya yun eh. Kaya likas na sa kanya yun. It comes out naturally from His mouth. And God, as I have read in the Bible, has a favorite expression. Alam niyo kung ano yon? Gusto niyong malaman? Sa Sabadong darating. Second is, what is God's favorite holiday? Nag-holiday rin ang Diyos. Alam niyo ba yon? Kaya ang ating Diyos ay hindi tumatanda sapagkat marunong magpahinga at marunong mag-holiday. Tamang araw ng holiday. Anong araw yon? Gusto niyo malaman? Sa Sabado. Next is, binabahagi ko sa inyo ito sapagkat ito ay dapat mapasa atin din.
If you are telling the truth and if you have followed the Mass, the liturgies and the Mass, then I do believe we are all going home with Christ in us. So, this time, we can start our walk with God. Mapapasimulan natin ang tamang pamumuhay na kasama ang Diyos. Next is, what is God's favorite bird and flower? Ano ang paboritong ibon at bulaklak ng Panginoon? Gusto niyo malaman? Sa Sabado. Ano ito? What is God's prescription against worry? Prescription. Pag pumunta kayo sa doktor, bibigyan kayo ng prescription para gamot doon sa inyong karamdaman nilapit sa Kanya. Now, these are the character traits of God that if we will possess it ourselves, then God is truly in us. At lahat ng taong makakasalubong natin, maging kaaway natin, magbabagong buhay. Mahahawaan natin baga. Amen? Okay, I would like to especially mention the following persons. Yung aming apo ni Sister Belen, binulong niya sa akin. Sabi niya, di mo sinama kanina. Si Mikey. Mikey was here before we started. He was already walking by himself. No? But we still need, he still need our prayers because originally, doon sa hospital, half of his body was paralyzed. But now he can move everything. Yung kaliwang mata din niya, ay yung kanang mata din niya, medyo nabulag yon, but now he can see. Yung kanyang speech na impaired, but now he can talk. And it is my prayer and belief that very soon he will stand in front of you, normal na normal ang kanyang pagkatao. And this will be true to all those who have served the Lord. According to Scripture, in the book of Isaiah, it says, "They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and will not faint." Ang wait na sinasabi doon is spelled W-A-I-T. It comes from the word waiting. Hindi po ito yung paghihintay. Ang tinutukoy doon ay lahat na naglilingkod at sumasamba sa Diyos ay magpapanibagong sigla. Magpapanibagong sigla. Kaya ngayong gabi, sa ating pakikinabang, taglay natin ang bagong sigla. Bagong lakas. Bagong pananaw. Bagong anyo. Lalakad tayo tulad ni Noah, na kasama ang Diyos sa lahat ng panahon. At all times, not only once and a while. Times. And I guarantee you, tinitya ko sa inyo, ayon sa sinabi ng Diyos, lahat na pangarap nyo matutupad. Lahat na pangarap nyo matutupad. And by the way, noong isang Sabado o kaya Martes, may tinanong ko sa inyo na ating sasagutin ngayon. What is God's favorite hobby? Ano ang paboritong
libangan ng Diyos. Alam niyo ba, naglilibang din ang Diyos? Kasi kung hindi siya maglilibang sa problema ng tao, baka tudasin tayo. Ano sa tingin niyo ang libangan ng Diyos? Ha? Gusto niyo malaman? Sa Sabado o ngayon na? Sino nagsasabi ngayon na? Okay, taas ang inyong mga hawak kamay. Sabi ni Sister Belen, babalik ka ba? Kako, oo, babalik ako dyan. Ang sabi niya, ilang oras pa? Kasi, nandun pa siya sa likod ko eh. Baka niya patayuin kami matagal. Sabi ko, hindi magtatagal ito, sandali lang, 3 oras lang. Well, anyway, I'll tell you what is God's favorite pastime or hobby or libangan. Natatandaan niyo si Mary Magdalene? Nang muling mabuhay si Jesus, umiiyak siyang hinahanap ang Panginoon. Mayroong isang mama doon na kinausap siya. Ang sabi sa kanya, babae, sino ang hinahanap mo? Ba't ka umiiyak? Woman, why are you crying? Ang sabi ni Mary doon sa mamang kausap niya, kasi kinuha nila ang aking Panginoon. Baka alam mo, turo mo sa akin. Pagkatapos tumalikod si Mary, at nang tumalikod siya, tinawag siya ng Panginoong mamang kausap niya. At ang sabi niya, Mary. Nang marinig niya ang tawag, sabi niya, Panginoon, Rabuni. Ikaw pala yan. Noong una, nang kausap niya, hindi makilala ni Mary si Jesus. Bakit? Anong sabi sa Biblia? Ang akala ni Mary, ang kausap niyang mama ay yung hardinero ng libingan. Why? What was Jesus doing at the time when He rose from the dead? The first thing He did is to water the plants doon sa libingan. Iyon ang nakita ni Mary, isang mama na nagdidilig ng mga halaman. So, what is God's favorite hobby? Gardening, paghahalaman. At iyon po ang ginawa sa aklat ng Henesis, pagkatapos likhain niya ang tao, gumawa ng harden ang Panginoon, na kung saan pinatubo niya ang sari-saring halaman para sa tao. And sabi doon sa Biblia, in the cool of the day, Adam and Eve heard the footsteps of God in the garden. Namamasyal, naglalakad ang Panginoon sa halamanan. At ito po ang unang utos na pinalabas ng Diyos. Na sinabi ko kanina, what is God's first commandment or divine law that He proclaimed unto Adam and Eve? Tatandaan niyo ang sinabi ni Jesus according to Matthew, hindi siya naparito upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito siya upang tuparin, ipaliwanag at tuparin. At tandaan nyo ito, magwawakas ang langit at ang lupang ito, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng halaga at bisa. So the first law or the first commandment is not part of the 10 commandments. Later na po yung 10 commandments. But God issued a command. Ang sabi doon sa lalaki, pinagpala ang lalaki at babae at sinabi niya, Genesis chapter 1 verses 27 to 28. And God blessed the man and the woman saying,
Go and increase in number, fill the whole earth with your seeds, take care of the plants, the birds, the fishes, and everything that I have created. This is what I call the law of increase in continuing prosperity. Ito po ang utos ng Diyos para ang tao ay hindi magkulang. Manatiling sagana sa lahat ng bagay sapagkat hindi kalooban ng Diyos na magutom at maghirap ang tao. But somehow along the way, yung ayaw ng Diyos nangyari sa tao. Bakit? Gusto nyo malaman? Sa Sabado. Now, effective today, it is my prayer that the blessings God extended to Adam and Eve will be given to us. Ibibigay niya sa atin. Tatandaan nyo, naririto na lahat sa lupa ang kailangan ng tao. Sabi ni Jesus, I am the vine and you are the branches and my Father is the gardener. Okay, pakinggan nyo, may Samuel, mga may tubig. Isigaw niya salitang tubig. In Isaiah chapter 55, verses 10 to 11, this is what is written. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Tulad ng hamog at ulan na pumapatak mula sa langit upang diligin ang tigang na lupa para mabuhay ang mga butil doon na natigang ng araw na yon, at ang mga may sakit na halaman ay magkaroon ng panibagong sigla at lakas, ganyan din ang aking salita, sabi ng Diyos. Ito'y pinadadala ko na mayroon pong layunin. At ang layunin nito, ang sinumang natitigang na o nawawala na ng pag-asa sa buhay, nawala na ng lakas, ay magkaroon ng bagong buhay, bagong pag-asa, at bagong kalakasan. Amen ba? At hindi ito babalik sa Kanya, ang salita ng Diyos ay bumabalik sa pinanggalingan. Tulad ng naririnig nyo minsan dito, nag-iiko. Yung sinasabi ko, inuulit, bumabalik sa atin. Ganyan din ang bawat salitang ating bibitawan. Tatandaan nyo, never curse anyone. Huwag kayong susumpa kanino man sapagkat babalik ang sumpa sa inyo. Bless. We are called to bless. Because God is in us, when we bless, God will bless those people we bless. Amen ba? Okay. Andiyan pa ba kayo? Taas ang inyong mga prayer request. Lahat na dalahan nyo. Tandaan nyo, ito ay mga bagay na sa mundo walang halaga. Pero ang Diyos ay gumagamit ng mga bagay na walang halaga. Gamit ang Diyos ng mga taong walang pinag-aralan. Tulad ko. Mga taong dati pangit. Para lakasan nyo. Pagwapuhin at pagandahin.
Kayo ba'y naniwala doon? Okay. Kaya lang, ang kapangyarihan niyan ay wala na sa Diyos. Sumasa atin na. Sabi sa Epeso 3:20, sa Diyos na makagagawa ng higit sa lahat ng maaari nating hingin at isipin. Iisipin mo lang. Kaya ngayon, iniisip ko, lahat kayo nakarating ngayon, kasama ang Diyos. Lahat kayong nakikinig ngayon, kung may sakit, pinagaling na ng Panginoon. Yung walang laman ang bulsa, may laman na. Amen ba? Yung walang asawa, magkakasawa. Yung wala na, anak, magkakaanak. Amen ba? Okay, sabihin niyo, Panginoon, Diyos ng mga panahon, Diyos ng lumang tipan, Diyos ng bagong tipan, Diyos na hindi sinungaling, Diyos na nagmamahal sa akin. Lahat ng akin ay sa iyo. Lahat ng hawak ko, alay ko sa iyo. At anumang iaalay ko, tiyak, ibabalik mo sa akin ng hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Amen. Okay, baba ang inyong mga hawak kamay. And if you had a bottled water, kung wala kayo, buksan nyo na ang palad nyo, magmakakawa kayo dyan sa mayroon. Isang patak lang. At pagdating nyo sa bahay, ang mga kamay na yan ay pinagpala ng Diyos. Patungan nyo ang lahat na may sakit sa ngalan ni Jesus na kasama nyo. At tiyak, gagaling ang taong yun. Amen? Meantime, kayo dyan na makatabi ang mga may sakit, lalo na mga naka-wheelchair na yan dyan, patakan nyo ng tubig ang kanilang kamay. At sabihin nyo, sa ngalan ni Jesus, magaling ka na. Anong sasagot nyo? Anong amen? Mangyari sa akin ang ayon Anong sa sasagot sinabi nyo? mo. Mangyari sa akin ang sinabi mo. Ulitin nyo nga. Okay, may sasabihin ako. Mayaman na kayo. Anong amen? Ang sagot, mangyari sa akin ang sinabi mo. Magaling ka na. Hindi ka na magkukulang. Kasama mo ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Find your partner. Find your partner. Sabihin mo sa partner mo, ngayon alam mo na. 1+1. Totoo bang alam nyo na? Pangalawa, sasabihin mo, ano yun? 1+1. 3+3. Ano nga yun? Alam nyo. Sasabihin niya sa huli, God in me.
ang Diyos ay sumasa akin. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Taas ang kamay, taas ang kamay. Okay, pagtapos ko sa inyo, ang sasabihin nyo, I'll walk with God all the time. Walk with God. Walk with faith in your heart. Let's sing Walking with Jesus. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine. Walking in the sunshine, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus. Walking with Jesus, Walking every day. walking every day.